Napapansin mo ba na habang tumatanda tayo, parang mas lumalabo ang paningin kahit hindi naman tayo sobrang pagod? Yung tipong dati, kaya mong basahin yung maliliit na letra sa resibo o sa gamot. Pero ngayon kailangan mo nang ilayo o ilapit ng ilang beses bago mo makita ng malinaw. O kaya naman pag nanonood ka ng TV, parang mas maliwanag pero hindi mas malinaw. At minsan iniisip natin normal lang ito dahil edad na. Pero ang hindi alam ng karamihan, pwede pa nating tulungan ang mata na manatiling malinaw basta alam natin kung ano ang dapat kainin at iwasan. Kaya sa video na ito, gusto kong kausapin ka ng parang kaibigan na nag-aalala sa kalusugan mo. Hindi ito tungkol sa mamahaling supplements o komplikadong diet. Ito ay tungkol sa simpleng pagkain na abot kaya madaling hanapin sa palengke at kayang gawin araw-araw nang hindi ka gumagastos ng malaki. Dahil ang malinaw na paningin ay hindi dapat mawala basta-basta. May mga paraan pa para alagaan ito kahit lampas 70 o 80 ka na. Simulan natin sa isa sa pinakakilalang pagkain pagdating sa mata, ang karot. Oo, alam natin yan mula pa nung bata pa tayo. Pero hindi ito basta lumang payo. May scientific base talaga ito. Ang kulay orange ng karot ay senyales na mataas ito sa beta-carotene. Ang beta-carotene naman ay ginagawang vitamin A ng katawan na vital para sa retina. Kapag kulang ka sa vitamin A, mas mabilis kang magkaroon ng night blindness. Yun yung hirap makakita sa dilim kahit may ilaw pa sa paligid. Ngayon baka minsan naisip mo, ang karot ay gulay lang. Pero ang totoo, isa ito sa pinakamalakas na gulay na pwedeng makatulong sa mata. Subukan mong gumawa ng habit. Halimbawa, magdagdag ka ng karot sa sopas mo. O kaya mag-slicing ka nito at gawing steamed side dish. Pwede mo ring ihalo sa monggo, okra, o kahit sa tortang gulay. Mas na-absorb ng katawan ng beta-carotene kapag may kasama itong konting healthy fat. Kaya kung nagluluto ka, huwag matakot maglagay ng kaunti lang na mantika. Hindi mo naman kailangang marami, sapat lang para hindi mag-dry yung gulay. Pero kung gusto mo ng mas masarap at mas flexible na gulay para sa mata, ito ang isa pa. Ang kalabasa. Sa totoo lang, underrated ito. Madalas ginagawa lang nating panghalo sa ginataan o sopas. Pero hindi natin alam na punong-puno ito ng lutein at zeaxanthin. Ito namang dalawang ito ay natural antioxidants na nagpoprotekta sa mata. Para silang mga sundalo sa loob ng mata mo na humaharang sa damage mula sa sobrang liwanag, radiation ng cellphone, at kahit sa pagtanda ng retina. Kapag madalas ka gumamit ng cellphone or nanonood ng TV ng matagal, malaking tulong ang mga pagkaing may lutein at zeaxanthin. Try mo ito. 3 beses sa isang linggo, isang serving ng kalabasa. Pwede mong gawing mashed kalabasa. Pwede mong ihalo sa monggo. Pwede mo ring i-roast para mas simple at hindi maalat or matamis. Dahil ang consistency ang mas mahalaga kaysa dami. Kahit kaunti pero regular, mas effective. May isa pa akong gustong ibahagi sa'yo. Napakasimple nito pero madalas hindi napapansin. Ang itlog. Oo, yung simpleng itlog na halos araw-araw nasa kusina. Marami itong lutein at zeaxanthin, pati vitamin D, na lahat ay tumutulong panatilihin ang malinaw na bisyon. Kung madalas ka mag-itlog sa umaga, good news sa'yo. Ipagpatuloy mo yan. Pero kung bihira, baka ito na yung sign para ibalik mo sa routine mo. Para sa seniors, ideal ang itlog dahil mataas sa nutrients pero hindi mabigat sa tiyan. Kapag kakain ka ng itlog, pwede mo itong gawin boiled lang. Mas healthy, mas simple, mas absorbable ang nutrients. Pero kung gusto mo ng scrambled, ox lang basta hindi sobra mantika. Tandaan mo, hindi kailangan maging komplikado ang pagkain para maging healthy. Gusto ko ring paalalahanan ka tungkol sa tubig. Maraming seniors ang nagugulat kapag sinasabi kong ang hydration ay may malaking epekto sa mata. Kapag kulang ka sa tubig, mas madaling matuyo ang mata. Kapag dry ang mata, lumalabo ang paningin. Kaya kahit 3 o 4 na baso sa isang araw, malaking tulong na. Hindi kailangan sobra, basta regular. Habang pinapakinggan mo ito, baka iniisip mo, kaya ko pa ba itong simulan? Hindi pa ba huli para sa akin?
Ang sagot ko hindi. Kahit anong edad mo, may epekto ang tamang pagkain. Kung sisimulan mo ito ngayon, kahit paunti-unti, mapapansin mo ang pagbabago. Mas hindi ka madaling mapagod magbasa. Mas hindi masakit sa mata ang ilaw. Mas nakakakita ka ng malinaw sa umaga paggising mo. At dito tayo magsisimula. Sa simpleng karot, kalabasa, itlog, at tamang pag-inom ng tubig. Sa next part, pag-uusapan pa natin ang ibang pagkain na sigurado akong hindi mo inaasahan pero sobrang lakas para sa kalusugan ng mata. At pag nalaman mo iyon, mas lalo mong maiisip na kaya mo pang mas linawin ang paningin mo kaysa ngayon. Kung nandito ka pa, comment mo ang 3 salitang ito. Linaw para mata. Kung nagustuhan mo ang unang bahagi, mas lalo mo itong ma-appreciate ngayon. Dahil pag-uusapan natin ang iba pang pagkain na talagang may kakayahang tumulong sa linaw ng paningin, lalo na sa mga seniors. Habang tumatanda tayo, normal na mabawasan ang linaw ng mata. Pero hindi ibig sabihin nito na wala na tayong magagawa. Tulad ng nabanggit ko, marami pa ring paraan para mapabagal ang paglala at minsan, kaya pang gawing mas malinaw ang nakikita natin. At madalas, nagsisimula lang ito sa tamang pagkain. Isa sa mga pinaka hindi napapansin pero sobrang lakas para sa mata ay ang mga berdeng gulay. Hindi man sila kasing sikat ng karot pagdating sa paningin. Pero sila ang may pinakamataas na lutein at zeaxanthin, 2 antioxidants na nagsisilbing natural na proteksyon ng mata sa pagtanda. Halimbawa, ang malunggay. Napakamura, madaling hanapin, at napakalakas para sa mata. May mga seniors na kilala ko na kahit simpleng sabaw na may malunggay lang araw-araw, napansin nila na mas hindi masakit sa mata pag nagbabasa. Hindi sila agad napapagod, mas kaya nilang tumingin sa maliliit na letra nang hindi nanghihina ang mata. Isipin mo yon, isang murang gulay na halos araw-araw mo lang nakikita, pero may kakayahang magbigay ng nutrisyon sa mata na kadalasan kulang sa seniors. Pwede mo itong isama sa tinola, monggo, ginisang gulay, o kahit simpleng sabaw lang. Hindi kailangang mamahalin para maging epektibo. Kasama rin dito ang spinach at kangkong. Kung gusto mo ng gulay na mas madaling nguyain, perfect ang kangkong. At kung gusto mo naman yung mas dense ang nutrients, subukan mo ang spinach. Ang kagandahan sa mga berdeng gulay na ito ay pinapaganda nila ang blood circulation. Kapag mas maayos ang daloy ng dugo papunta sa mata, mas fresh ang cells, mas hydrated ang retina, at mas malinaw ang vision. Pero paalala lang, kung mataas ang uric acid mo, huwag araw-araw ang spinach at kangkong. Palitan-palitan lang para balanced sa katawan. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isa pang pagkain na akala ng marami ay ordinaryo lang pero may papel pala sa kalinawan ng mata. Ang saging. Oo, simple lang. Pero napakahalaga ng potassium sa hydration ng katawan. Kapag dehydrated ka, unang naaapektuhan ng mata. Napuputla ang moisture, mabilis mangalay, at lumalabo lalo paggabi. Isang saging sa umaga, lalo na kung hindi ka malakas uminom ng tubig, ay malaking tulong para panatilihing hydrated ang mata. Hindi man nito direktang ginagamot ang problema, pero pinoprotektahan ka nito mula sa paglabo ng paningin dahil sa dryness. May isa pang prutas na talagang superfood para sa mata, pero madalas hindi binibigyang pansin. Ang papaya. Ang papaya ay mataas sa vitamin A at C, 2 vitamins na nagpapalakas sa tissues sa loob ng mata. Para itong shield na nagbibigay proteksyon laban sa oxidative stress, yung damage na nangyayari dahil sa pagtanda. May mga seniors na nagsabi na simula nang gawing regular ang papaya sa breakfast nila, mas hindi na sila agad nanlalabo pag tumitingin sa maliwanag na ilaw o maliliit na letra. Hindi ito milagro, kundi epekto ng consistent na pagbigay ng tamang nutrients sa mata. And ito pa ang isa sa mga pinakamahalaga, ang isda, lalo na ang mga isdang mataas sa omega-3. Ang omega-3 ang isa sa pinaka-epektibong natural remedy para sa dry eyes. Kung madalas kang makaramdam ng hapdi, parang may buhangin sa mata,
O parang mabilis kang mapagod pag tumitingin sa screen, malamang kulang ka sa omega-3. Ang galunggong, salmon, bangus at sardinas ay ilan sa mga pinakamagandang source nito. And hindi mo kailangang bumili ng mamahaling imported fish para makuha ang benepisyo. Kahit isang beses o 2 beses isang linggo ay sapat na. Kung iisipin mo, parang ang dami ng kailangang kainin. Pero ang totoo, hindi mo naman kailangan kainin lahat sabay-sabay. Ang mahalaga ay consistency. Pili ka lang ng 1 o 2 na pinakamadali sa'yo. Halimbawa, malunggay at isda. O kaya papaya at saging. Ang importante ay gawa ka ng gawa araw-araw, kahit paunti-unti. Ganyan gumagana ang katawan natin. Hindi biglaan, pero dahan-dahan may pagbabago. Pero importante ring iwasan ang ilang pagkain na mabilis makasira sa mata. Ang sobrang alat, sobrang tamis at sobrang mantika ay nagpapataas ng pressure sa mata at nagpapabilis ng cell damage. Hindi ko sinasabing bawal na bawal pero dapat kontrolado. Dahil kahit gaano kaganda ang kinakain mo, kung sumusobra ka naman sa mga pagkain na nakakasama sa mata, mababawasan ang epekto. Gusto kong isipin mo ngayon, sa edad mo, ano ang kaya mong idagdag bukas? Gulay ba? Prutas ba? Isda ba? Hindi kailangang malaki ang pagbabago agad. Ang mahalaga, gumagalaw ka papunta sa tamang direksyon. Ang mata mo ay para sa buong buhay mo. Kaya habang kaya mo pang tulungan, gawin mo na. Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko sa iyo ang mga pagkain na hindi lang pampalinaw, kundi tumutulong din maiwasan ang mga kondisyon na maaaring mauwi sa pagkabulag habang tumatanda. Ito na yung level na hindi madalas pinag-uusapan, pero napakahalaga. Kung nabasa mo hanggang dito, ay type mo ang 3 salitang ito. Proteksyon para mata. Habang mas lumalalim ang pag-uusapan natin tungkol sa pagkain para sa kalusugan ng mata, mas mapapansin mong hindi lang ito tungkol sa pagpapalinaw ng paningin ngayon, kundi tungkol din sa pag-iwas sa mga sakit sa mata na kadalasang lumalabas sa edad na 50 pataas. Sa totoo lang, marami sa mga kondisyon tulad ng cataracts, macular degeneration, o mabilis na paglabo ng paningin ay nagsisimula nang hindi natin namamalayan. Pero ang maganda dito, may mga pagkain na kayang alisin o pabagalin ang risk na magkaroon nito. At tulad ng dati, mga simple at abot kamay lang na pagkain ang pag-uusapan natin. Isa sa mga pinaka-underrated pero napakalakas para sa mata ay ang kamatis. Sa unang tingin, parang simpleng panggisa lang o pangsawsawan, pero ang kamatis ay punong-puno ng lycopene, isang antioxidant na tumutulong protektahan ang mata mula sa UV damage at oxidative stress. Sa madaling salita, nilalabanan nito yung unti-unting pagkasira ng mata habang tumatanda tayo. Kung madalas kang lumalabas sa araw, naglalakad sa tanghali, o exposed sa maliwanag na ilaw, malaking tulong ang regular na pagkain ng kamatis. Pwede mo itong kainin sariwa, pwede ring isama sa sabaw, o kaya igisa sa gulay. At kung gusto mo pa mas tumaas ang lycopene absorption, mas mataas ito sa lutong kamatis kaysa hilaw. Kaya ang simpleng ginisang kamatis, mas malakas pa kaysa inaakala mo. Isa pa sa mga kinakalimutang pagkain pero napakahalaga para sa mata ay ang mais. Oo, mais. Hindi lang ito basta palaman sa merienda. Mataas ito sa lutein at zeaxanthin, 2 napakahalagang antioxidants para hindi manghina ang makula ng mata. Ang makula ang parte ng mata na responsible sa malinaw na central vision. Kapag napinsala ito, pwede kang magkaroon ng blurred vision o pagkawala ng malinaw na gitnang parte ng paningin. Maraming seniors ang hindi nakakaalam nito. Kaya yung simpleng mais na iniihaw o nilalaga, napakalaking tulong pala para sa long-term vision. Isipin mo ito, kung twice a week ka kumakain ng nilagang mais, nagbibigay ka ng extra protection sa mata mo. Hindi mo man maramdaman agad, pero sa loob ng ilang buwan, mas napapansin mong hindi ka na ganun kabilis mapagod pag tumitingin sa mga bagay na malayo o malapit. Ngayon, dumako naman tayo sa prutas na dapat hindi mo pinapalampas kung layunin mong lumakas ang paningin mo. Ang orange o dalandan. Natural itong mataas sa vitamin C na isa sa pinakamahalagang sangkap. Para maiwasan
ang pagkakaroon ng cataracts. Ang vitamin C ay tumutulong protektahan ang lente ng mata para hindi ito kumapal o mag-cloud. Ang problema kasi sa pagtanda, ang lente ng mata ay unti-unting tumitigas at kumakapal, kaya nagdudulot ng paglabo. Ang vitamin C mula sa mga citrus fruits ay tumutulong panatilihing elastic at malinis ang lente. At hindi mo kailangan kumain ng sobra. Kahit isang dalandan isang araw o isang baso ng fresh orange juice, malaking tulong na. Pwedeng kainin ng may edad, hindi mabigat sa tiyan, at refreshing pa. Kung hindi ka fan ng citrus, pwede rin ang guava dahil mas mataas pa ang vitamin C nito kaysa orange. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isa sa pinakamahalagang pagkain para maiwasan ang macular degeneration, ang pinakakaraniwang sanhi ng pagkawala ng malinaw na paningin sa pagtanda. Ito ay ang avocado. Marami ang nagugulat dito kasi akala nila ang avocado ay pang merienda lang o pang dessert, pero ang avocado ay mataas sa healthy fats na tumutulong mag-absorb ng lutein at iba pang vitamins para sa mata. Hindi sapat na kumakain ka lang ng gulay. Minsan kailangan mo rin ng tamang taba para mas ma-absorb ang nutrients. Kaya yung simpleng paglagay ng kaunting abokado sa almusal o pagkain nito bilang merienda ay malaking tulong sa mata mo. Pagdating naman sa pag-iwas sa pamamaga sa loob ng mata, isa sa pinaka-epektibo ay ang turmeric o luyang dilaw. May natural itong anti-inflammatory effect. Kapag ang mata ay madalas pagod, irritated o nanlalabo dahil sa stress o screen time, malaking tulong ang pagkain ng may turmeric. Pwede mo itong isama sa sabaw, tea, o kahit sa ginisa. Hindi kailangan marami, sapat na yung regular. Habang naririnig mo lahat ng ito, baka iniisip mo kung paano mo ito maisisingit sa araw mo. Simple lang, pili ka ng isa or dalawang pagkain muna at idagdag mo sa routine mo. Kung kaya mo magkamatis everyday, gawin mo. Kung mas gusto mo ng fruit-based, i-adjust mo sa citrus o papaya. Kung gusto mo ng mas heavy meal, mais at malunggay-based dishes. Walang tamang formula, ang mahalaga ay regular. Hindi yung pa once lang. Mas lalo nang importanteng isipin mo ngayon, ang long-term health ng mata mo. Hindi lang ito tungkol sa paglilinaw ng paningin today. Ito ay tungkol sa pag-iwas sa mga kondisyon na pwedeng magdulot ng permanenteng pagkawala ng vision kapag hindi inalagaan. At ang katawan natin, lalo ang mata, tumutugon sa kung ano ang binibigay natin sa araw-araw. Kaya kung simula ngayon ay mas pipiliin mo ang gulay, prutas, isda at mga natural na pagkain, unti-unti mong binibigyan ang sarili mo ng mas maliwanag na kinabukasan. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan naman natin ang mga pagkain na hindi lang tumutulong sa paningin, kundi tumutulong din sa overall eye comfort. Yung hindi masakit sa mata, hindi mabilis mapagod, at hindi madaling manghina pag tumitingin sa screen or mga maliliit na letra. Kung gusto mo pang mas lumawak ang kaalaman mo tungkol sa pang-araw-araw na eye protection, siguraduhin mong tuloy-tuloy mong panoorin. Kung nakaabot ka dito, ay type mo ang 3 salitang ito, malinaw na bukas. Habang napupuno na ng kaalaman ng isip mo tungkol sa mga pagkain para sa malinaw na paningin, gusto kong ibahagi ang isang mahalagang aspeto na kadalasan ay hindi gaanong napapansin pero napakahalaga, ang daily comfort ng mata. Marami kasing seniors ang hindi lang lumalabo ang paningin, kundi mabilis ring mapagod ang mata, mahapdi pag sobrang liwanag o parang may buhangin kapag tuyo. Ang magandang balita, may mga pagkain na hindi lang pampalakas ng vision, kundi pampagaan din ng pakiramdam ng mata araw-araw. Isa sa mga pinakamahusay dito ay ang cucumber. Oo, yung pipino na kadalasan ginagamit lang sa salad o pampalamig. Ang pipino ay mataas sa water content, vitamin C at antioxidants na tumutulong bawasan ang puffiness at irritation sa mata. Hindi mo kailangang ilagay ito sa ibabaw ng mata tulad ng sa spa. Kapag kinakain mo ang pipino, tinutulungan nitong mag-hydrate mula sa loob ang tissue sa paligid ng mata. Kaya kung madalas kang nakararamdam ng pagod sa mata o parang mabigat ang talukap mo paggising,
Pwede mong isama ang pipino sa tanghalian o hapunan. Kahit simpleng cucumber salad, malaking tulong. Kasunod nito, pag-usapan natin ang bell pepper. Maraming seniors ang hindi aware na ang bell pepper, lalo na ang yellow at red varieties, ay napakataas sa vitamin C at A. Kaya nitong bawasan ang pamumula ng mata dahil sa pagod at makatutulong din para maging mas responsive ang retina. Subukan mong igisa ito kasama ng itlog o isama sa chop suey. Hindi mo man maramdaman agad ang epekto sa unang linggo. Pero habang tumatagal, mapapansin mong mas hindi madali manghina ang mata mo kapag nagbabasa o nanonood. May isa pang pagkain na sobrang simple pero napakahalaga para sa daily eye comfort, oats. Oo, yung simpleng oatmeal na iniinom o kinakain sa umaga. Mataas ito sa fiber, pero ang hindi masyadong alam ng karamihan ay tumutulong ito sa blood sugar stability. Bakit mahalaga ito para sa mata? Simple. Kapag pabago-bago ang blood sugar, mabilis manghina ang blood vessels sa mata, lalo na sa retina. Ito ang nagdudulot ng lumalabo kapag nagugulat ang mata sa sudden sugar spike. Kaya kung kaya mong kumain ng oatmeal tuwing umaga, napakaganda nito para sa overall eye stability. Ngayon, gusto kong lumipat tayo sa isa pang pagkain na sobrang underrated pero malakas para sa mata, nuts. Lalo na ang almonds at walnuts. Mayaman ito sa vitamin E at healthy fats na tumutulong pabagal ang pagtanda ng tissues sa loob ng mata. Maraming seniors ang hindi nakakaalam na ang vitamin E ay isa sa pinaka-epektibong antioxidant laban sa free radicals. Ang free radicals ay parang kalawang sa loob ng katawan na unti-unting nagpapahina sa cells at kasama dito ang cells sa mata. Kung kaya mong kumain ng isang dakot ng almonds o kahit peanuts every other day, malaking dagdag protection na yon. Pag-usapan din natin ang sunflower seeds. Napakataas nito sa zinc, isang mineral na tumutulong sa mata para ma-convert ang vitamin A sa form na kayang gamitin ng retina. Kung lagi kang kumakain ng mga pagkain na may vitamin A pero kulang ka sa zinc, hindi ganun ka-efficient ang paggamit ng mata mo sa nutrisyon. Kaya minsan may mga seniors na kahit kumakain ng carrots at kalabasa, hindi nila ramdam agad ang epekto dahil kulang sa zinc. Pero hindi mo kailangan bumili ng supplement. Isang kutsara ng sunflower seeds sa umaga o isama mo sa salad, sapat na. Isa rin sa mga ayaw nating palampasin ay ang honey. Hindi ito pagkain na diretsong pampalinaw ng paningin, pero malakas ito para bawasan ang inflammation sa katawan. At kapag ang katawan ay hindi inflamed, mas maganda ang daloy ng dugo papunta sa mata. Ang honey ay may natural antibacterial at soothing properties. Kaya maganda rin para sa mga seniors na madalas nakararamdam ng pagod sa mata. Pero paalala lang, huwag susobra dahil matamis ito. Isang maliit na kutsarita sa tea or oatmeal ay sapat na. Ngayon gusto kong i-highlight ang isa sa pinaka-practical pero madalas nakakalimutang gawin, ang pag-inom ng sapat na tubig. Oo, nasabi ko na ito kanina. Pero inuulit ko dahil ito talaga ang pinaka-immediate na nakakabawas ng discomfort sa mata. Kapag dry ang mata, kahit anong gulay o prutas ang kainin mo, mabagal ang epekto dahil walang sapat na moisture para gumana ang nutrients. Kahit 3 baso lang sa umaga at 2 baso sa hapon, malaking tulong na. Ang hydration ay isa sa pinakamabilis na paraan para maramdaman mong gumagaan ang mata mo. Habang naririnig mo ang lahat ng ito, baka iniisip mo, kaya ko ba talagang gawin lahat? Hindi mo kailangan gawin ng sabay-sabay. Isang pagkain sa isang araw, isang dagdag tubig sa umaga, isang dakot ng seeds o nuts sa hapon. Ganyan nagsisimula ang malalaking pagbabago. Hindi kailangan perpekto, ang kailangan ay tuloy-tuloy. At huwag mong kakalimutan na ang mata mo ay isa sa pinakamahalagang parte ng katawan mo. Kung kaya mong alagaan ang puso mo, atay mo, tuhod mo, dapat kaya mo ring alagaan ang mata mo. Dahil dito ka kumukuha ng kaligayahan sa simple mga bagay. Pagtingin sa pamilya, pagbabasa ng mensahe, panonood ng paborito mong palabas. Mas masarap ang buhay kapag malinaw ang nakikita. Sa next part, pagbubuin natin lahat.
ibabahagi ko sa iyo ang mga kombinasyon ng pagkain at simpleng daily habits na pwede mong sundin para mapanatili ang malinaw na paningin hanggang sa susunod na mga taon. Kumbaga, ito na ang pinaka-practical na guide para sa long-term eye health mo. Kung umabot ka hanggang dito, i-type mo ang 3 salitang ito. Ginhawa para mata. Ngayong nasa huling bahagi na tayo, gusto kong pagsamahin ang lahat ng natutunan mo para magkaroon ka ng malinaw, simple at panghabang buhay na guide sa pag-aalaga ng paningin mo. Marami ka nang narinig na pagkain na makakatulong sa retina, sa lente ng mata, sa blood circulation at pati sa daily comfort ng mata. Pero ang pinakamahalaga ngayon ay kung paano mo ito maisasama sa pang-araw-araw na buhay mo nang hindi mo nararamdamang komplikado o mabigat. Kadalasan ang mga seniors, hirap magsimula dahil parang ang dami namang kailangang kainin. Pero ang sikreto ay hindi kailanman sabay-sabay. Hindi kailangang karot ngayon, malunggay mamaya, mais bukas, citrus sa tanghali, avocado sa hapon, at nuts sa gabi. Hindi ito exam na kailangan mong kumain ng lahat araw-araw. Ang katawan, lalo na ang mata, ay tumutugon sa habits, hindi sa biglaan. Kaya mas importante ang consistency kaysa sa quantity. Isipin natin ito ng simple. Sa umaga, pwede kang magsimula sa isang bagay na madaling kainin. Pwede itong oatmeal na may kaunting honey o mansanas. Kung hindi ka mahilig sa oatmeal, pwede ang isang itlog at konting kamatis. 2 pa lang ito pero malaki na ang tulong sa vitamin A at lutein needs ng mata mo. Pagdating sa tanghali, hindi mo kailangang kumain ng bonggang salad. Kahit simpleng gulay sa sabaw tulad ng malunggay at pipino ay magbibigay ng moisture, vitamin C at antioxidants na sapat na para sa araw na iyon. Kung may budget ka for fish, mas maganda kung may isdang ulam kahit 2 beses sa isang linggo. Kahit galunggong o sardinas, sapat na yon para sa omega-3 na kailangan ng mata para hindi mabilis mapagod. Sa hapon naman, pwede kang magprutas. Isang papaya slice o isang orange ay sapat para ma-protect ang lente ng mata mula sa clouding o cataracts. Kung hindi mo type ang matamis na prutas, pwede kang mag-avocado na may kaunting gatas o asin. Simple, pero mataas sa healthy fats na tumutulong ma-absorb ng katawan ang nutrients mula sa gulay. Gabi naman, pwedeng maisama ang kalabasa, spinach o kangkong. Hindi araw-araw pero kahit 3 beses lang sa isang linggo, sapat na iyon para sa lutein, zeaxanthin at vitamin A supply mo. Kung gusto mo ng mas mabilis at hindi hassle, pwede mong gawing mashed kalabasa o simpleng ginisang gulay. Hindi kailangang gourmet. Ang mahalaga ay naroon ng nutrients. Pero sa lahat ng ito, may isang bagay na kailangan mong gawin na higit pa sa pagkain. At ito ay ang pangangalaga sa mata sa pamamagitan ng tamang daily habits. Kahit gaano kaganda ang kinakain mo, kung lagi ka namang sobrang nakatutok sa cellphone, sobrang lapit sa TV, o kulang sa tulog, masisira rin ang mata. Kaya gusto kong iwanan ka ng ilang practical habits na pwedeng gawin ng kahit sinong senior. Una, ang 20-20 rule. Tuwing may tinitingnan kang screen tulad ng cellphone o TV, bawat 20 minutes ay tumingin ka sa layo ng 20 seconds. Nakakatulong ito para hindi mangalay ang mga muscles sa loob ng mata. Pangalawa, huwag kang magbasa sa sobrang dilim. Kailangan ng mata ng sapat na ilaw para hindi ito mag-effort ng sobra. Pangatlo, huwag masyadong kusutin ang mata. Kapag makati o irritated, madalas instinct natin ang kusutin. Pero kada kusot napipisa mo ang delicate tissue sa paligid ng mata. Mas mabuti pang magpahinga ng ilang minuto o humigop ng tubig para mabawasan ang dryness. At pang-apat, matulog ng sapat. Ang mata mo ay may sariling healing system. Tuwing tulog ka, nagre-repair ito ng mild damage mula sa liwanag, pagod at paggalaw. Kapag kulang ang tulog ng senior, hindi nakaka-recover ang mata at mas mabilis itong manghina sa araw. Habang iniisip mo lahat ng ito, gusto kong malaman mong hindi ka kailangang maging perfect dito. Kahit isa lang ang masimulan mo, improvement na iyon. Kung kaya mong dagdagan ito ng isa pang habit,
o pagkain sa susunod na linggo, mas maganda. Ang mahalaga ay gumagalaw ka sa tamang direksyon. At tandaan mo, kahit ilang taon ka pa, hindi pa huli para alagaan ang paningin. Hindi ito tungkol sa edad kung kailan magsisimula, kundi tungkol sa disiplina kung paano mo ito aalagaan araw-araw. Marami akong nakilala na seniors na nagsimulang kumain ng gulay at prutas sa edad na 70 at sobra, at pagkatapos ng ilang buwan, mas malinaw ang paningin nila kaysa noong 5 o 6 na taon bago iyon. Hindi milagro, kundi pruweba na tumutugon ang katawan kapag binibigyan mo ng tamang fuel. Kung aayusin mo ang pagkain mo, dagdagan ng tamang tulog, tamang pahinga sa screen, at tamang hydration, malaking chance na mapanatili mo ang malinaw na paningin hanggang sa mga susunod pang taon. At mas masarap mabuhay kapag malinaw ang nakikita mo. Mas masarap magbasa, manood ng TV, maglakad sa umaga, at tumingin sa mga taong mahal mo. Bago matapos ang video na ito, gusto kong isipin mo kung ano ang isa sa mga bagay na kaya mong simulan bukas. Hindi next month, hindi next week, bukas. Ano ang kaya mong idagdag sa umaga mo? Ano ang kaya mong bawasan sa hapunan mo? Ano ang kaya mong gawing bagong habit para sa mata mo? Dahil ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa maliit na hakbang. Kung nakarating ka hanggang dito, ay type mo ang 3 salitang ito: malusog na mata.